Mga kwento ni Felmo. Taong 1972, sa isang tagungnayon sa kabukiran ng Butuan, naging matunog ang usapin tungkol sa matanda na itago na lamang natin sa pangalang Mang Lucito. Naging bahagi ito ng kilusan noon. Nakipaglaban sa mga mananakop na mga Amerikano sa lugar ng Samar. Mga sibilyan lamang ito at ang gamit ay hindi mga baril, kundi bolo. Ang pangkat ay binubuo ng lampas 50. Ang lahat ng mga ito, magkakaibigan, mga waray. Matapos ng kaguluhan, lumikas si Mang Lucito at dito sa Butuan nanirahan. Bagaman nagpakalayo-layo ay hindi may iwasang darating ang panahon na may makakakilala sa kanya. Ayon sa nakakakilala kay Mang Luisito, bantog umano ang taong ito. Sa lahat ng naging mga kasama sa kilusan, si Mang Luisito lamang ang nagtataglay ng abilidad na hindi pangkaraniwan. Hindi aakalaing malakas, mabilis at mabagsik sa pakikipaglaban. Paano ba naman kasi? Itong Luisito ay hindi ganoon kalaking tao. Pandak ito, hindi maskulado. Pero kapag kumilos na ay daig pa ang lakas ng 10 tao. Pinaniniwala ang may anting-anting si Mang Luisito noon. Ang mag-ama noon na si Capo at Duloy ay nakarating na sa kanila patungkol sa matanda pero hindi sila naniniwala nung una. Sa kadahilanang itong si Mang Lucito, kapitbahay lamang nila. At parang karaniwang tao lang talaga kung tingnan at makisalamuha ang matandang ito. Mag-isa sa buhay, walang anak at walang asawa. Ang ikinabubuhay ni Mang Lucito, ang pagbubukid at hayupan. Hinahangaan na mag-ama kung gaano kasipag magtrabaho ito. Dayo lang ang matanda. Nakabili ng lupain at dito nagtayo ng maliit na bahay. Kinaiilangan nila si Mang Lucito. Gawa ng sobrang tahimik at kung makatitig ay parang papatay ng tao nun. Kaso dumating umano ang araw na may batang nagkaroon ng malubhang sakit at hindi magamot ng doktor. Kapitbahay lamang din nila ito. Bigla umanong dumating si Mang Lucito nun. Ang sabi ng matanda ay nabati umano ng lamang lupa ang paslit. Kung pinaplanong dalhin sa paggamutan, wag na lang. Mas lalala umano ang sakit ng bata. Lumapit si Lucito sa paslit. Kinapaka pa ang batok at hinihipan ng bunbunan. Takang-taka pa noon ang mga magulang ng bata. Sasawayin sana nila si Lucito nang bigla na lamang bumangon ng bata at humingi ng tubig noon. Pagkapa ng mga magulang, laking gulat nila dahil wala nang lagnat ang bata. Yung bandang tadyang na may kung anong tumubo nun. Yung mapulang bukol na hinihinalang cancer. Naglaho na. Hindi sila makapaniwala. Walang ibang nasabi kung hindi ang pagpapasalamat habang tumatango. Ngumiti lamang umano itong matandang ito at umuwi na ng bahay. Ang pangyayaring yun ang nangmit siya para makilala si Mang Luisito ng mga tao. Maging ang mag-amang sina Capo at Duloy ay tuluyang napagtanto ang mga sabi-sabi. May katotohanan. Totoong may abilidad ang matanda. Maraming nagpagamot kay Mang Luisito magmula noon. At lahat partikular sa mga kakaibang sakit na napapagaling nito. Maliban na lamang sa mga sakit na naging sanhi ay ang pag-aabuso sa katawan at natural na karamdaman. Pumanaw si Lucito ng walang karamay. Ang nag-isikaso lamang sa kanya ay mga kapitbahay at ilang mga pasyenteng napagaling. Nagkusang loob ang mga itong tumulong. Ilang araw lamang ang nakalipas matapos ng libing. Kung sino-sino na lamang ang namamataan ng mag-ama
sa paligid ng bahay nitong matandang ito. Hindi nila kilalang tao. Iniisip pa ng mag-ama na baka mga kamag-anak ito ng matanda. Nilapitan ito ng Tatay Kapo. Nagtanong kung anong sadya sa lugar at kung kamag-anak ni Mang Losito ba ito o hindi. Sa kabila ng mga katanungan ay hindi kinibuan si Tatay Kapo. Nakaramdam ng pagkatakot ito kung kaya pinili na lamang na bumalik ng bahay. Ano tay? Ano daw yung sabi? May iba pa dun oh. Sa tingin ko mga nasa 6 silang lahat eh. Parang may ginagalugad sa lugar tay. Bungad ni Tuloy na makauwi ang tatay. Ewan ko ba? Hindi naman ako kinibuan eh. Yung isa nakaupo sa pinto ng bahay ni Mang Losito. Parang gustong pumasok eh. 100 metro lamang ang layo ng bahay nila sa tirahan ng matanda. At para maging malinaw sa inyong postura, ipapaliwanag ko. Ang bahay ni Mang Losito ay nasa bababanda ng lugar. Padahilig yung lupa na yon at ang itaas ay naroroon ng kalsada. Magkakasunod na ang bahay doon malapit sa kalsadang ito. Maliban na lang sa bandang kinatitirikan ng bahay nila Tatay Kapo at Duloy. Dahil ang pinakamalapit na kapitbahay ay walang iba, kundi ang bahay ni Mang Losito. Napapaligiran ng lugar ng ilang mga niyog at himilena. Ang pinakababa, hangganan na. Bubungad naman doon ang napakalalim na bangin. Mga kamag-anak siguro yan tay no? Tapos yung habol niyan ngayon yung lupain ni Mang Losito. Hindi ba yun naman yung pinakamalapit na dahilan? Naglilibot-libot kasi. Nako, baka nga anak. Pero sa pagkakaalam ko anak ang titulo ng lupa ay nasa bangko doon sa Davao. Ewan ko lang kung paano ang proseso niyan Lalabas lang ang mga kaanak kong namatay na. Noong buhay wala man lamang bumisita. Yung lamay tayo-tayo yung nag-asikaso. Wag na lang nating pansinan anak. Pambihirang buhay. Ilang araw ang nakalipas ay nagpabalik-balik yung mga tao. Pero paunti-unti. Hanggang sa naging 3 na lang. Hanggang sa binuksan na nito ang bahay ni Mang Losito. Medyo nabahala na noon ang mag-ama gawa na ang noong may sakit na si Mang Losito. Na para bang may taning na ang buhay. Sa kanila pinagkatiwala ang lupa at bahay. Anak, hindi na maganda to Diyan ka lang Hindi naman nagsalita noon si Duloy. Pero sa mga sandaling ito ay nakaumang sa kanyang kamay ang itak. Ito ay sakaling may hindi magandang mangyari. Hoy! Ano yan? Sigaw ng Tatay Kapo. Yung 2 tao na nasa labas, nagulat ang mga ito. Pero nanatili lang at para bang sinasangbit na yung nasa loob ng bahay. Nung tuluyan nang makalapit si Tatay Kapo, sinita niya at sinabing walang pahintulot ang pagpasok sa bahay noon. Hinayaan niya lang umano noong mga nagdaang araw. Total ay nasa labas lang naman pero hindi na umano maganda kung papasok sa loob ng bahay ang mga ito. Teka, pwede bang lumabas ka muna dyan? Oy, oo ikaw. Wala na bang ibang nasa loob ikaw lang naman. Sana'y naiintindihan niyo ako. Patay naman ang matanda kaso sa amin ibinilin yung bahay niya. Ano ba talagang sadya niyo dito? Dagdag ng Tatay Kapo noon. Akala niyo noon ay magagalit ang mga tao. Pero parang nahiya pa ito sa kanya. Nagpakilala ang mga ito sa pangalang Rene, Asoy at Kulaw. Kakilala doon nila si Mang Losito. Magkakapatid ang 3 at mga anak ng naging kasamahan ng matanda noon sa kilusan. Hindi kami nakadalaw nung namatay siya Pasensya na po. Pinuna mo kami nung una pero hindi ka namin kinibuan. Nahihiya po kasi kami. Asoy, diretsuhan mo na lang sa kung ano bang sadya natin dito. Ako na nga. Kaibigan, kasi nasabi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Si Mang Losito daw may agimat. Narinig pa nga namin na ginamit niya ito sa panggagamot hindi naman siguro mapagkakaila dahil alam niyo naman ito, di ba? Hinahanap po namin yung agimat niya.
Baka si walang napasahan nang namatay si Mang Lucito. Ipinaalam nyo na lang sana nung una kung anong sadya nang hindi naman kami mabahala. Tingin ko tuloy sa inyo magnanakaw bueno, wala na bang ibang gamit dyan maliban na lang sa mga naiwang na paglumaang damit. Kami yung naglinis ng bahay, tsaka walang nabanggit sa amin yung matanda na may agimat siya. Kahit kailan, hindi niya sinabi ang kung anong meron sa kanya. Paliwanag ng Tatay Kapunon. Si Duloy noon ay hindi na nakatiis. Lumapit na rin para makiusisa. Samantalang yung 3 tao ay kaagad namang nagpaalam na aalis na lamang sila. Hindi na ito pinigilan ni Tatay Kapo. Pero alam nila na babalik ang mga yon. Mula nun, para bang naging interesado si Tatay Kapo. Nasabihan niya si Duloy patungkol sa hinahanap ng mga tao. Pwede sigurong totoong may agud-agud si Mang Lucito, tay, no? Imposibleng wala Pumasok na rin sa isip ko yung mga ginagamit siya sa panggagamot. Pero di ba tayo pa ngayong nag-asikaso pero lana at langis lang naman yung naiwan niyang kakaiba. Bakit kaya sobrang napaka-importante sa kanila sa kung ano man yung tangan ni Mang Lucito? Malamang anak, importante yon. Di ba nga sabi ni Mang Lucito, siya lang daw ang may angking nakakamanghang abilidad nung nakipaglaban sa mga banyaga. Nagkaroon ng interest dito yung mga kaibigan niya dati. Ngayong namatay na talagang may pupuntahan dito na hindi natin kilala. Yun na yung mga yon. Wika ng kanyang Tatay Duloy. Teka, tay, may naalala ko. Di ba noong nagkakasakit na si Mang Lucito, hindi na siya lumalabas ng bahay? Pero alam mo, tay, isang gabi nakita ko siya. Lumabas. Nag-alala talaga ako sa kanya. Patungo dun sa baba may bitbit na mahaba, yung parang itak niya. Sinundan ko pa nga pero naglaho bigla. Alam niyo ba tay, pagkabalik ko, nagulat ako dahil si Mang Lucito nasa bahay niya na. Dagdag pa ng binata. Nilapitan niya si Mang Lucito at tinanong kung ayos lamang ba ito. Na nakita niya itong lumabas kahit may sakit. Pero ang naging tugon lamang ng matanda nun, simpleng pagngiti at pumasok na ito sa maliit na silid. Hindi naman pinagtuna ng pansin ni Duloy ang reaksyon na matanda dahil karaniwan na sa kanila ang simpatya nito sa tuwing kinakausap. Pero nahiwagaan si Duloy. Matapos silang makapag-usap ng Tatay Kapo, nag-isip ng maigi si Duloy. Pati kasi siya ay nagkaroon na rin ng malaking interes sa kung anong agimat ng matanda nun. Kung ano man ito, tiyak na ito na ang nagbibigay lakas kay Mang Luisito. Isang umaga, kasabay ng mga huni ng mga ibon. Payapang panahon, malamig na simoy ng hangin at unti-unting pagtama ng malahispadang sinag ng araw na nagtatabay samog sa lugar. Nagmuni-muni si Duloy. Nakatungtong sa bukana ng pintuan habang nagkakape. Nang mga sandaling yon, bigla na lamang umano niyang nakita si Mang Lucito. Nabitawan na umano ni Duloy ang baso ng kape sa gulat. Nasa bandang pangpang si Mang Lucito. Kinakawayan siya nito habang nakangiti. Hindi na palagay si Duloy. Maigi niyang pinagmasdan ng matanda pero hindi talaga ito nawawala. Nakaramdam ng takot ang binata nun. Patay na si Mang Lucito Pero bakit nagpapakita ito sa kanya? Maya-maya pa'y naglakad si Mang Lucito hanggang sa naglaho na lamang sa masukal na lugar. Sa kabila ng kababalagang iyon ay kaagad na isip ni Duloy na may naisip parating sa kanya ang matanda. Pumuntong hininga ang binata. Kinuha ang itak at tinanaw niya kung nasaan ang Tatay Kapo. Naroroon ito sa likod ng bahay nila. Abala sa pagpapakain ng alagang baboy. Pinuntahan ni Duloy kung saan nagpakita sa kanya ang matanda. Sinuri nito ang lugar pero wala namang kakaiba. Hanggang sa naisip niyang pasukin ang masukal na kakahuyang yon. Marahang naglakad ang binata
Pero sa pagkakataong ito ay nakaumang ang kamay sa tuluban ng itak. Kinakabahan nito pero pilit niya itong nilalabanan. Hanggang sa nakita niya na ang hangganan. Ito yung pangpang pababa sa lugar na malalim. Ayon kay Duloy, kapag nalaglag ka umano sa pangpang na ito, lugaw ang aabutin mo sa baba. Saglit na nanatili sa lugar si Duloy. Maya-maya pa ay muli niyang nakita si Mang Luisito. Nakatalikod ito sa malaking bato. Hindi malaman ni Duloy ang gagawin. Sinubukan niyang tawagin ng matanda pero bigla naman itong nawala. Ano kayang gustong iparating sa akin ng matandang to? Parang may hindi maganda. Nagtatayuan yung balahibo ko sa katawan. Lumapit siya doon sa gilid ng bato at sinuri ang paligid kung saan huling nakita ang matanda. Hanggang pati na rin sa lupa. Maigi niyang pinagmasdan. Nakapansin ang binata ng isang bao na ubod ng linis. Yun bang parang pinakinis pa gamit ang liya. Umupo ang binata at dinampot ang bao. Sinuri niya ang kabuuan pero wala namang kakaiba. Hanggang sa may nasilayan ito sa lupa na may nakausling tela. Doon mismo yon sa pinanggalingan ng bao na animoy ginawang pangtakip sa tela nun. Hinila ito ni Duloy. Akala niya'y maliit lang pero parang malaking tela yon. Hanggang sa nahugot niya na ito at nakita niyang nakabalot ang tela sa isang kawayan. Medyo nakaramdam ng pananabik si Duloy. At baka pera ang nasa loob nito. Pag-alis niya sa tela, kagad na tinoob ang kawayan at dito nalaglag ang isang supot na may lamang papel. Hindi pang karaniwang papel yon. Animoy gawa ito sa mga dayami dahil may mga hibla at kurba. Kung titingnan ay parang mula pa sa sinaunang panahon pero may katagang mga nakasulat. Nababasa yun ni Duloy. Base umano sa nakasulat ay ganito. Liwanag, kadiliman, payapang isip at kapaligiran. Sa sino mang unang taong makakakuha ng papel, siya ang magiging tagapangalaga ng mahiwagang bagay. At kapag gagamitin niya ito, huwag gagamitin sa pansariling kapakanan. Yung iba ba? May pangalang Luisito. Nagtataka si Duloy. Magpaganon pa man ay unti-unting nagkakatotoo na may gusto ngang iparating sa kanyang matanda nun. Pero ang tanong, ano naman kaya ang mahiwagang bagay na sinasabi ni Mang Luisito? Kinalkal niya ang lupa at baka nasa ilalim na kalagay. Pero halos magkapurol-purol na lamang itak e wala naman siyang nakita nun. Nakaramdam ng pagkadismaya si Duloy. Naisip niyang baka kalokohan lamang ito ni Mang Luisito. Dinampot niya ang papel sa planong ibalik na lamang ito sa kawayan. Pero ganun na lamang ang pagtigil sa ginagawa ng may mapansing mga guhit sa likod ng papel. Para itong mapa. Ang guhit sa mapa, pamilyar kay Duloy. Kahugis ito ng bundok na kung saan natatanaw niya mula sa bahay nila at nasa tapat ito ng kanilang lugar. Kumbaga, di ba pangpangang hangganan ng lupa? Yung katapat na bundok ito ay nakasaad sa papel. May mga palatandaan pa na may nakaguhit na ekis nun. Tatlo ito. Ilong, malaking kahoy, at kabatuan. May nakalagay pang magkakahanay na guhit na animoy, ito ang landas na dapat hahakin. Dito ay biglang nagliwanag sa isipan ni Duloy na baka itong tatlong ekis na ito. Dito na nakalagay ang sinasabing mahiwagang bagay. Pero pala isipan kung bakit tatlo. Kaya naman naglalaro sa diwa ni Duloy na bukod sa mahiwagang bagay, baka may kayamanan din. Kagad siyang umuwi ng bahay. Pero habang papalabas sa masukal na lugar, napahinto ang binata nang makita ulit yung tatlong tao. Sina Rene, Asoy at Kulaw.
Naroroon ito sa gilid ng bahay ni Mang Losito. Nakita din ni Duloy ang tatay Kapo, papunta sa 3. Pinili ni Duloy na lumapit na rin pero bago mangyari yon, tiniklop nito ang papel at sinuksok sa tagiliran niya. Oh, bumalik kayo. Huwag niyong sabihing papasukin niyo uli yung bahay. Nako, ngayon pasensya na hindi ko pwedeng pahintulutan. Wala naman kaming intensyon na pasukin ang bahay, Mang Kapo. Dito lang po sa labas. Pwede naman sigurong hanapin na lamang namin dito kung saan nilagay ni Mang Losito yung gamit niya. Baka nilibing lang ng matanda eh. Ito nga po pala para sa inyo to. Konting halaga lang para naman kahit papano maging maluwag sa inyo yung gagawin namin. Dito lang kami sa paligid. Huwag po kayo mag-alala. Hindi kami aabot sa lupain nyo. May iniabot si Rening sobre. Pera. Pero tinanggihan ito ng tatay Kapo. Malaya daw silang maganap sa lugar basta wag lang daw papasok ng bahay. Total ay hindi niya naman lupain. Hindi niya nalang papakialaman kung may maghahanap ng kung ano. Pero sa bahay hindi pwede. Siya kasi ang binilinan. Kaya't hanggat maaari ay wag nilang hahamakin ng tirahan. Nagkasundo sila. At ayun, sinimulan na ng magkakapatid ang paghahagilap. May dala pa itong maikling bara na pangbungkal. Mabilis na sinenyas sa ni Duloy ang tatay. Ang sabi nito ay may sasabihin siya sa ama. Pero dapat ay nasa bahay nila. Nagtaka si tatay Kapo. Iba kasi ang tono ng pananalita ni Duloy. Yung mukha ay makikitang tila binabagabag nun. Kung kaya naman ay noong mabilis na sumunod ang tatay Kapo patungo sa bahay nila. Ano ba yung sasabihin mo? Parang balisa ka. May problema ba? Ang baho mo amoy dumi ka. Saan ka galing? Anong dumi? Baka bibig mo lang yan, tay. Malapit sa ilong Tay, may natuklasan ako. Ipinakita ni Duloy ang kanyang nakuha. At ipinaliwanag ng buo ng binata sa kung paano niya natagbuan ang bagay. Pero bago mangyari umano yon, nagpakita sa kanya si Mang Losito. Nakita ng kanyang ama ang papel. Napagtanto niya ring isang mapa ito at ang sulat kamay nga ay galing mismo kay Mang Losito. Alam ng kanyang ama ang sulat ng matanda nun. Minsan na kasing sumulat ito ng iproseso ang dokumento ng lupa. At naroroon si tatay Kapo kasama ni Mang Losito. Tapos ano gagawin mo? Huwag mong sabihin na interesado ka sa mga marka na nakalagay dito. Tanong ng kanyang ama. Interesado ako, tay. Nang mawala din tong misteryong bumabalot sa isip ko. Punta natin? Sa bagay, maging ako man ay nagkakaroon na rin ng malakas na kuryosidad patungkol dyan. Ngayon mo ba planong hanapin? Matapos magtanong ng tatay Kapo ay tumango si Duloy at ngumiti nun. Nagkasundo ang dalawa. At dahil alam nilang medyo may kalayuan ang lugar, naniguro si tatay Kapo. Naghanda ng mababaong bigas. Isinilid sa bag nito kasama ng mga maliliit na kaldero. Wala namang problema sa ulam dahil maraming mauulam sa gubat. Lalo pat may mahabang karanasan si tatay Kapo sa pangangaso. Bukod pa dyan ay kabisado ni tatay Kapo ang lugar. Pero may mga kababalagan nga lang na nangyayari umano sa lugar na yon. Naganda ng sariling itak. Tapos noon ay pinagplanuhan nila maigi kung saan sila unang magtutungo. 3 bakas ng X kasi at nasa magkakalayong banda yon. Hindi din pwede sa likod lang sila dadaan gawa ng napakalalim ng bangin doon. Salip ay kinakailangan nilang libutin ang lugar bago pa marating ang maayos na daanan patungo sa bundok. Halos tanghali na nang makapagpasyang umalis. Nakita pa nila magkakapatid na naroroon pa rin sa lupain ni Mang Duloy. Nakatitig ito sa kanila, pero hindi na pinansin pa ng dalawa. Ayon sa kanyang ama ay bahala na daw ang mga taong yon. Kapag pumasok ng bahay, nasa kanila na. Sigurado ka ba diyan, tay? Alam pa naman ng mga kaanak natin dito na sa inyo binili yung bahay. Naku, baka may masabi pa sila tapos ngayon umalis pa tayo. Armado ang magkakapatid, Duloy. Katunayan, nang lumapit ka sa akin kanina, kinabahan ako
Nagsinyasan, akala ko may gagawin eh. Sa ngayon, aalamin natin kung ano ba talaga ang gamit ni Mang Lucito. Kung bakit ito ganun kahalaga at anong tinataglay nitong lakas. Kahit papaano may alam din ako sa mga bagay-bagay na yan pero hanggang pamain lang. May mga orasyon at mga elemento. Yun, mga naririnig ko pero yung agimat hindi pa ako gaano kakumbinsido eh. Siguro ngayon kapag totoo ang nakasaad sa mapa maniniwala na ako. Mahabang lakaran ang ginawa bago pa sila makarating sa baba ng pangpang. Ang masaklap. Dahil nilibot nila ang lugar, mas lumayo ang distansya ng bundok na pupuntahan ng mag-ama. Inabot sila na maghapon bago nakarating sa dalisdis ng bundok. Tinatanaw na noon ni Dudoy ang lugar kung saan banda nakatirik ang bahay nila. Pero dahil sa sukal ay wala siyang nakitang bakas ng bahay. Maski isa lang. Maliban na lang sa makapal na kakahuyan at matayog na pangpang paitaas. Tiningnan nila ang mapa. Tinansya kung saan banda sila sa lugar ng mga puntong yon. Hanggang sa napagtanto ng Tatay Kapo ang eksaktong direksyon at dito na sila pumili sa 3 X na nasa mapa. Inuna nila ang pinakamalapit. Sa timog banda ito at kaagad na nilang sinimulan ang paglalakbay. Habang binabagtas ang daan paakyat ng bundok na yon, sumagi sa isip ni Duloy ang mga nakasulat sa papel. Na kung sino ang nakakita ng mapa, siya magiging tagapangalaga ng mahiwagang bagay at wag na wag gagamitin sa masama. Hindi maalis-alis sa isipan ni Duloy ang mga katagang ito. Ito naman ang mas lalong napagbagabag kung ano ba talaga ang mahiwagang gamit na yon. Alam niya rin sa sarili na magkapareho sila ng inisip ng kanyang tatay. Napakatahimik umano ng dalawa. Dahil ang bundok na ito ay kilala sa kanilang lugar na balot ng kababalagan. May mga naliligaw na tao dito at umaabot ng 1 linggo bago makauwi. Ayon pa sa salaysay, basta daw hindi siya makalabas-labas ng gubat. Lakad lang ng lakad na animoy walang katapusang kakahuyan. Tapos ang kinalabasan sa huli, kung saan siya nagsimulang pumasok, doon din siya lalabas. Anak, kung maaari sana, huwag kang didistansya ng malayo ha. Baka magkahiwalay tayo ng landas. Mabuti sana kung ako lang mag-isa at walang kasama. Alam mo naman yung patungkol dito, di ba? Kung sa akin lang hindi ako nababahala kasi ilang beses na din akong nangangaso dito noong araw. Pero wag magpakumpiyansa ha. Sumunod ka lang sa akin at tingin ko malapit na tayo. Kinakabahan ako ng konti, pero tay, dahan-dahan naman. Tingnan mo, maputik na ang tilagsik ng tsinelas mo, nahihilamos ko na eh. Reklamo ni Duloy. Maya-maya'y muli silang huminto. Dahil may mga bakas ng pinutol ng mga baging at tangkay na maliit na puno. Nagpapahiwatig na may ibang taong nakarating sa lugar. Pero hindi na sariwa ito. Parang 1 buwan na ang nakalipas o hindi kaya mahigit pa. Naupo sandali ang mag-ama at muling tiningnan ang mapa. Hanggang sa napakunot ang mukha ni Duloy nang makita ang kahoy sa kanyang harapan. Ito ang kahoy na kahugis ng nasa mapa. Parang berheng na kayuko at may 2 malalaking sanga sa itaas na putol. Kagad niyang ipinaalam sa tatay at kagaya niya. Nagtaka din yon. Maya-maya'y napailing ang Tatay Kapo at sinabing nakarating na sila sa pinakaunang bakas nun. Nilibot nila ang punong yon. May mga hawing damo. Doon ay napagtanto ng 2 na baka ang nagputol ng mga tangkay. Walang iba kundi si Mang Lucito. Hanggang sa napansin ni Duloy ang isang ugat. May nakausling tela. Kulay pula ito at may bakas ng pinaghukayang lupa. Kinalabit niya ang tatay at tinuro ang nakita nun. Kaagad nila itong sinuri. Marahang kinalkal ang bawat gilid ng ugat. Hanggang sa lumitaw na ang kabuuan ng telang yon. Malaki ito at pahaba. Nagkatitigan pa ang 2 at halata sa mukha ang pagtataka.
Dahan-dahan itong hinila pa itaas ni Duloy. May kabigatan ng bagay. Hanggang sa tuluyang naiangat at dito nila nakita ang isang bolo. Halos 1 metro ang haba at ang nakapaloob ito sa mahabang taluban na may mga iba't ibang alpabeto. Ang ilan, nababasa ni Tatay Kapo pero karamihan sa mga kataga, hindi na nila maintindihan. Parang Latino man na yon. Pagbunot ni Duloy sa bolo, ganoon na lamang ang pagkamangha ng dalawa sa talim nitong singkintab ng sikat ng araw. Habang inilalabas sa taluban, kumakalansing pa ang bolo na parang isang uri ng bakal na sobrang tigas. Halong pagkamangha at pangingilabot ang nararamdaman nilang dalawa. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang bolong yon. Kaagad pumasok sa isipan nila na pwede ito na ang sandata ni Mang Lucito. Nung bahagi pa ito ng kilusan, sinubukan pa ni Duloy ang talim. Hinataw niya ang isang maliit na puno. Napakatalim umano. Hindi man lamang naramdaman ni Duloy ang pag-alog ng kanyang katawan. Pagtama ng bolo ay tumagos lamang ito. At huli na, nang makitang bigla na lang nalaglag ang kalahati ng maliit na puno na yon.